Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jervy, isang lalaking dating naligaw ng landas. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa pero ngayon lamang po ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share sa inyo ng aking kwento. Hopefully ay mapili mo itong itampok sa Papa Dudut YouTube channel and Spotify kasi matagal na po akong nakikinig sa inyo. Papa Dudut, hindi ako nagmamalinis sa inyo. Dati po akong hayok sa laman. 14 pa lang ako ay naligaw na ako ng landas dahil din sa mga taong hindi makapagpigil sa tawag ng laman. Oo, naging biktima ako ng rape kahit na lalaki ako, pero unlike sa mga babae, never talagang nakamit ng lalaki ang hustisya kapag sila ay nabibiktima ng rape o sexual abuse. Samantala 17 years old ako nang pumasok ako sa mundo ng altar. Nagsimula ako sa Twitter noong 2018. Tapos noong 2021 during the pandemic ay pinasok ko rin ang altar sa Telegram app. Kilala ko noon sa Altar World sa alias na Kulot at Face Mask Guy. Dahil naka-face mask ako tuwing nagsushoot ako ng aking masiselang contents. Alam ko kapag nagawi kayo sa Twitter at may altar account kayo. Alam kong napapanood ninyo ang mga videos ko kasi bukod sa akin ay marami ang nagre-re-upload sa mga videos ko. Makikita yon sa mga Indonesian, Thai, Vietnamese, even sa mga Latino altar accounts. Anyway, hindi naman sa pangit ako kaya ako naka-face mask palagi. Pero wala po akong lakas ng loob na i-reveal ang buong mukha ko. Sa altar world dahil nag-aaral pa ako noon at ayokong masira ang reputasyon ko sa eskwelahan. Yes, 2024 naman nang magpasya akong tumigil sa pag-aaral. At sa halip ay nagtrabaho na lamang ako sa opisina bilang agent at nagpasyang bumukod na rin sa aking mga magulang dahil hindi ko sila makasundo sa pinili kong lifestyle. Tumira ako dito sa Villa Somera, Caloocan City. Sa kabilang banda, magpapasko ng taong 2024 nang ma-realize kong matagal-tagal na rin palang malamig ang love life ko. Siyempre, sino ba naman ang ayaw mag-settle kasama ng kanyang pinakamamahal? Pero may isang problema, Papa Dudut. I'm gay at sa lalaki lamang ako na-attract. Hindi madali para sa akin ang paghahanap ng boyfriend dahil na rin sa madilim kong nakaraan. Pero sabi ko noon sa sarili ko, kapag nakita ko na ang aking the one, titigil na ako sa pag-altar. At magpapakatino na ako. Samantala 7 days before Christmas. Pero may pasok pa din ako noon sa opisina. As usual, just like ordinary days, naka-uniforme ako. Long sleeve, corbata, slacks at black shoes. Ayon sa mga kasamahan ko ay litaw na litaw daw ang kakisigan ko sa suot na uniforme. Nasa 5'9" ang height ko at very athletic ang katawan ko kahit na hindi ako nag-gym. Pero ang gusto nila sa akin ay ang pagiging moreno ko
nakulot. Sabi nila hawig daw ako sa artistang si Kokoy De Santos. Yung iba naman ang sabi, kamukha ko raw yung artista doon sa Netflix na elite si Itsan Escamilla. But with curly hair, kaya naman sa pinagtatrabahuan ko ay hindi maiwasan ng madami ang magkagusto sa akin. 14 ang babae at 12 lalaki ang aking mga kaopisina. Yung 7 sa mga babae ay pare-parehong single at ayon sa mga naririnig ko ay may gusto daw sa akin. Tapos meron ding mga lalaking nagkakagusto sa akin. At ayon sa mga tuksuhan at chismis, yung boss kong si Sir Mike ang isa sa kanila. Samantala, ginagawa ko namang busy ang sarili ko sa pagtatrabaho ng panahong yon. Nais ko kasing kalimutan ang pagiging single at mag-focus na lamang sa career. 3 days before Christmas ay nag-organize ang aking mga kaopisina ng isang Christmas party. Isa sa mga kaopisina kong babae ang nag-imbita sa akin para sumali. Tinanggihan ko ito noong una pero sa pilit na din ng iba ay pumayag na rin ako. Siyempre andon yung parlor games at mawawala ba naman ang monita. Nabunot ko noon yung boss ko. Napag-usapang bukas na lamang kami magbibigay ng regalo. 2 days before Christmas, nakabili na ako noon ng ipangreregalo sa aking nabunot, isang red polo shirt. Sumapit ang hapon at balitan na nga ng regalo. Iniabot ko ang aking regalo kay Sir Mike at laking gulat ko naman na ang boss ko din palang nakabunot sa akin. Isang malit na box na nakabalot pa sa pulang gift wrapper ang natanggap ko mula kay Sir Mike. Siyempre nagpasalamat ako at napagpasyahan kong sa kondo niya na lamang ito buksan. 6 p.m. at natapos na din ang party na para sa akin ay boring. Paano ba naman kasi sa dinami-rami ng games wala man lang akong sinalihan noon kasi wala akong gana. As in, parang kinulang ako sa energy ng mga sandaling yon. Ako rin yung kauna-unahang umuwi sa bahay namin. Dahil na din sa pagod sa biyahe ay ibinagsak ko kaagad ang aking katawan sa malambot na kama. Pagkatapos tanggalin ang uniforme, tanging puting underwear na lamang ang aking tinira bago ako matulog ng gabing yon. Samantala isang araw bago magpasko, 3:00 ng madaling araw, noong magising ako, bigla ko naalala na may simbang gabi. Let's say simbang madaling araw sa isang kapilya malapit sa aking bahay at mag-uumpisa yon ng 3:45 a.m. Nagpa siya akong umattend pero syempre kinakailangan ko munang maligo. Ayoko naman kasing mangamoy mabaho doon sa simbahan. Naligo, nagbihis, nag-ayos at pumunta na ako ng simbahan. Habang nakaupo na ako sa loob ng simbahan ay napansin ko na puro love pairs ang nasa loob ng simbahan. Na siya namang nagpaalala sa akin sa pagiging miyembro ko ng SMP o Samahan ng Mga Malalamig ang Pasko. Fast forward. Natapos ang misa at nanatili muna ako sa aking kinakaupuan at saka nanalangin. For all these years, I've been good to my family and people around me. I know I made mistakes in life and I am very sorry for that. But please make this Christmas special for me. I want to celebrate it with someone new. Something that will warm my heart and will make me feel happy. Oo, natatandaan ko pa yung dasal ko noon. In English pa yon. Pagkatapos ko namang magdasal ay umuwi naman ako kaagad sa aking bahay, tulog, kain, movie marathon at tulog ulit ang naging rutina ko. At 7 p.m. nagising ako at nauna ko munang chinek ang aking cellphone. 3 messages received. 2 from networks and both offering promos. Alam mo na kapag Christmas season ang dami kong ano-anong promo ng networks. But the remaining message is the one who caught my attention. Galing yon sa boss ko si Sir Mike. Jervy, punta ka sa Jade Vine Restaurant. I prepared a small dinner for our company. It's my treat. Be there at 8 p.m. Sabi niya sa akin. Siyempre ayaw kong ipahiya ang boss ko.
Kaya naman agad ako naligo para makahabol sa agreed time. Habang ako naman ay nakatapis pa lamang ng tuwalya, nakita ko yung regalo sa akin ng boss ko noong Christmas party. Oo nga pala, ang regalo sa akin ni Sir Mike. Nakalimutan kong buksan. Sabi ko pa noon sa sarili ko. Binuksan ko kaagad yung box with excitement. Kasi nga ay galing ito sa boss ko. And I'm thinking that it could be something expensive or something that I will really like. Pero nung buksan ko ang box, nanlaki ang mga mata ko. 3 piraso ng bago at luxury underwear from Versace. White, brown, and red ang kulay ng mga ito. Napangiti na lamang ako dahil hindi ko akalain na ito ang matatanggap kong gift, especially from Sir Mike. Hindi naman ako na-disappoint kasi alam kong mahal ang ganong klase ng underwear, lalo na kung original. Napasulyap naman ako sa orasan and it's already 7:45 p.m. Nataranta ako dahil nga malapit na mag 8 p.m. Mabilis akong nagtanggal ng tapis ng tuwalya saka dinampot ang isa sa brief na regalo sa akin saka sinuot ko. Nagbihis na din ako ng damit ko tapos kaunting pabango at kaunting suklay ay ayos na. Hindi naman kasi ako ang tipo ng lalaki na sobrang conscious sa hairstyle. Basta presentable ay okay na para sa akin. 8:50 na ako dumating sa restaurant. Sinuyod ko ng masid ang paligid at nakita ko si Sir Mike sa isang table kaya agad ko naman itong nilapitan. Good evening Sir Mike, bati ko sa kanya. You're 15 minutes late. You must have a valid reason for that, Jervy. Or else, seryosong wika ng boss ko. Sorry sir, late po kasi kinakabahan kong wika. Pero biglang natawa na lamang ang boss ko sa akin. Just kidding Jervy, it's okay to me. Don't explain. Take a seat, aniya. Kabado ako noon. Akala ko ay totoong galit na ang aking boss at wala na akong maabutang trabaho sa Pasko. Sa kabilang banda ay inikot kong muli ang aking tingin sa paligid. Napansin ko kasing wala nang ibang tao sa restaurant, pati yung mga office mates ko ay wala na din doon. Sir, nasa na po yung iba? Late din po ba sila? O sisa ko naman? They are not coming Jervy. This is a dinner for two. A dinner exclusively for the two of us. Sabi ng boss ko sa akin in straight accented English. Nagulat ako sa sinabi ng aking boss. Sa pagkakatanda ko kasi. Ang message sa akin ng aking boss ay isa itong dinner for their company. So nag-expect talaga ako na kasama sila. Medyo nahiya tuloy ako kay Sir Mike. Ano ito? Couple date? Hindi ko talaga ito ine-expect pero aaminin kong gusto ko. Yung thought na nagde-date kaming dalawa. Aaminin kong matagal ko na ring hinahangaan si Sir Mike. At pinapangarap na sana ay mapansin ako ng aking boss. Ito na nga ang katuparan ko. Just one day before Christmas. Anong masasabi mo sa red polo shirt ko? Do I look good with this? Tanong niya sa akin. Kakaisip ko about the idea na para kaming magsyota. Na magde-date hindi ko na napansin na suot pala ng aking boss ang regalong ibinigay ko sa kanya. Siyempre naman po Sir Mike, it really fits on your body. Para nga pong pinasadya sagot ko. Sobrang yummy mo po sir. Gusto ko pang sabihin sa kanya pero siyempre hindi ko na sinabi yon. Wala namang lalaki magbibigay ng ganong compliment sa kapwa lalaki. On the other hand ay regalo ko yon. Alangan namang sabihin kong pangit. Pero it's true, bagay naman talaga sa boss ko ang fitted red polo shirt. He looks very masculine in it. Sporty din kasi ang aking boss, kaya medyo well built ang body nito. Samahan mo pa ng gwapo nitong mukha na maala Shane Hollander sa pinag-uusapang series ngayon na Heated Rivalry. Samantala tuloy-tuloy ang aming usapan ng gabing yon. Talking about works, ideas, events,
Alam mo na, sa usapang profesional. Pero nung medyo nakakainom na kami ay biglang nag-shift ang aming topic into family. About ourselves, backgrounds, and love life. Hindi ako makapaniwala noon na naging open ako sa aking boss regarding personal matters, pati yung pagkakaroon ko ng alter sa ex. So ano, active ka pa rin ba sa paggawa ng mga adult contents o sisa niya sa akin? Simula nung magtrabaho ako dito, hindi na. At saka gusto ko na rin magbago. Hindi naman habang buhay ibebenta ko ang katawan ko sa mga bakla, ang sabi ko sa kanya. Mabuti yun. Kailangan mo mag-ingat lalo na tumataas ang mga HIV cases ngayon. Aniya. Sumang-ayon naman ako. Kaya nagpapasalamat ako sa company natin kasi binago nito ang buhay ko. At kung hindi dahil sa inyo Sir Mike, hindi ako tatagal sa company. Ang wika ko naman sa kanya. 10 PM na nang mapagpasyahan na naming umuwi pero napansin ko na sobrang lasing na ng aking boss. He can't drive safely. Kung ihahatid ko naman ito hindi ko naman alam kung saan ang bahay na tinutuluyan nito. Kung tatanungin ko naman ito ay tiyak na wala akong makukuhang maayos na sagot dahil nga sa sobrang kalasingan nito. Hindi naman kaya ng konsensya ko na iwanan na lamang ito doon sa restaurant kaya napagpasyahan ko ding dalhin na lang muna ito sa aking bahay at doon ay palipasin ang gabi. It's already 10:30 PM nang makarating kami sa bahay ko. Inihiga ko si Sir Mike sa kama at saka naman ako naupo sa gilid para makapagpahinga ng saglit. Mula sa aking pagkakaupo ay hindi ko maiwasang tignan ang kagwapuhan ng aking boss. Medyo may taglay kasi itong appeal at sa totoo lang matagal ko na itong napapansin. Habang pinagmamasdan ko ito ay nakita kong tila pawis na ang aking boss sa suot-suot na damit. Kaya naman hinubad ko na ang damit ng aking boss at nung una ay para sa akin ay wala itong mali siya. Ginawa ko lang yon dahil sa sobrang pawis ng aking boss. Pero nung nakita ko yung makisig na katawan ni Sir Mike ay biglang nagbago ang temperature ng katawan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Na tila ako din ay pinagpapawisan na. Nadagdagan pa ito nang bigla akong hatakin ng aking boss dahilan ng aking pagkakasubsob sa dibdib nito. Nagulat ako at sinubukan kong bumangon kaagad pero hindi pa man nakakaangat ay hinila muli ako nito. But this time ay hindi na ako nagpumiglas. Seems like nagugustuhan ko na din ang feeling na nakahiga ako sa dibdib ng aking boss. Sa kabilang banda Papa Dudut, tila may kakaibang kuryente ang dumadaloy sa aking katawan nang maamoy ko ang aking boss. Hindi ito amoy alak, hindi rin amoy pawis, kundi mabangong amoy ang aking nalalanghap. Mabangong amoy na lalong nagpapainit sa akin. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na huwag samantalahin ang pagkakalasing ng aking boss. Pero kakaiba talaga ang libog kapag umatake. Ginala ko ang aking mukha sa dibdib ng aking boss at dahan-dahang inamoy ang bawat bahagi nito. Magandang hubog ng muscles ng katawan ng aking boss na lalo pang nagpataas ng aking excitement para suyudin ang buong katawan nito. Hanggang sa napansin ko ang sarili ko na dumadampi na ang aking mga labi sa mabangong katawan ni Sir Mike. Maring kong hinalikan ang dibdib nito tapos ay tinitignan ko ang aking boss kung tulog pa din po ito. Tulog pa din. Hindi nagtagal ay kumilos si Sir Mike. Sabi ko na nga ba't gusto mo rin ako? Ang sabi niya sa akin. Siyempre nahiya naman ako sa kanya at bahagyang lumayo pero hinila niya ako papalapit sa kanya. Hindi ko alam ang aking dapat maramdaman. Natatakot ako na baka galit ang aking boss. Bakit ka tumigil, Jervy? Sige lang, ituloy mo lang. Ang sarap sa pakiramdam. Sambit ng aking boss habang nakangiti Papa Dudut. Napangiti na rin ako at tila napanatag ang kalooban at pinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Natigilan lamang ako nang biglang muling magsalita ang aking Sir Mike. Jervy, halikan mo muna ako. Salitang muling gumulat sa akin. Everything happened surprisingly pero this time ay may isang bagay na biglang pumukaw sa aking isipan. Bakit ganon? Bakit parang hindi lasing si Sir Mike? At ang boses nito ay nasa maayos na tono. Sir,
Hindi po ba kayo lasing? Malakas na pagtawa mula sa aking boss ang bumasag sa katahimikan ng aking kwarto. Hindi ako lasing, Jervy. I'm certified sober. Matagal atang tabla ng alak to. Nanlaki ang mga mata ko sa sagot na narinig ko mula sa aking boss. Tila hindi mabuo ko ang aking sasabihin dahil na din sa hindi makamove on pagkakabigla sa mga nalaman ko. Naglalaro sa isipan ko kung bakit nagpanggap na lasing ang aking Sir Mike at hinayaan akong gawin ang mga bagay na aking ginawa dito kanina pa. Kaba, takot, pagkahiya at halong-halong emosyon ang aking nararamdaman at tila hindi mahugot ang kasagutan sa aking mga katanungan sa isipan. Don't call me Sir Mike, Jervy. Just Mike, sabi pa niya sa akin pagkatapos ay kumindot pa siya. Pero sir, Mike, hindi pa man nakakatapos magsalita ako ay nagsalita na rin kaagad sa Sir Mike. Kung iniisip mo, Jervy, kung bakit ako nagpapanggap na lasing, I'll give you the answer. I did it simply because I like you. You know, Jervy, I already like you before I knew that you're different. That you're a bisexual too. Nagulat ako sa aking narinig. Na-shock ako. Hindi dahil sa alam na ng aking boss na isa akong bisexual, pero sa katotohanang bisexual din ang boss ko. Matagal na kitang gusto, Jervy. Handa kong ibigay sa iyo ang pagmamahal ko. Mahalin mo lang din ako. Aniya. Imbis na magalit ako sa pagpapanggap ng aking boss ay napangiti na lamang ako. Mamayang kaunti ay biglang hinila muli ni Mike ang katawan ko mula sa pagkakaupo nito sa aking tabihan at saka inihiga. Pumatong siya sa akin at saka nilapit ang kanyang mukha sa mukha ko. The spotlight is now yours, Jervy. Aniya. Pagkatapos ay hinalikan ni Mike ng marahan ng labi ko. Pagkatapos ay bigkasin ng mga katagang yon. Isa yung mainit na halik na mas lumalalim habang nagtatagal. At ang mga halik na ito ay lalong naging mapusok. Ang parehong panig ay tumatrabaho. Nagpapalitan ng lakas kasabay ng paglalaro ng aming mga dila habang dama ng isa't isa ang malumanay na pagkikiskisa ng aming mga katawan. Hindi naglaon ay naramdaman ko ang pagpalit ng pwesto ni Mike. Na agad din naman kong naintindihan kung ano ang ibig gawin nito. Walang pilitan ng salitang naganap. Sa pagpapalit ng pwesto ni Mike ay nakatapat ang aking mukha sa pagkalalaki niya. At gayon din naman ang akin. Nakatapat din ito sa mukha niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming maglaro, Papa Dudut. Hanggang sa uminit ng uminit at nauwiyon sa naglalagablab na romansa. Pinaligaya ako ni Mike ng gabing yon habang sinikap ko din na paligayahin siya. Matagal din kaming nagpakita ng pagmamahal sa isa't isa. Samantalang eksaktong 12:00 ng madaling araw nang sabay kaming makaraos. Merry Christmas, Mike, sabay halik sa gwapong boss ko. Merry Christmas din, mahal ko, balik niya sa akin. Para sa akin ang mga katagang yon ng pinakamagandang regalo na aking natanggap. Para kasi sa akin ang pagmamahal ay ang pinakamahalagang bagay na pwede kong matanggap mula sa isang tao. Bukod sa nakakabaliw na pakiramdam na nagagawa ng pagmamahal na ito. At yun na nga, Papa Dudut, ng araw ng Pasko ay opisyal na tinanggap ko ang pag-ibig ni Mike sa akin. At dumating ang taong 2025 na hindi na ako miyembro ng SMP. At ngayon ay mag-iisang taon na kami ni Mike. Going strong ang aming pagmamahalan. Hindi na rin tago ang relasyon namin sa opisina. Yes, alam ng lahat na magkarelasyon kami at sa awa ng Diyos ay tanggap naman ng office mates namin ang aming pag-iibigan. Wala rin kaming naging problema sa kanya-kanya naming mga magulang kaya sobrang kasiyahan ko dahil boyfriend ko ang isang katulad ni Mike. Papa Dudut, sa pag-ibig talaga ay walang imposible. Ano man ang kasarian mo, matatagpuan mo din ang taong nakatakda para sa iyo. Kaya labis ang pasasalamat namin ni Mike sa Panginoon dahil pinagtagpo niya kami para magmahalan at para dalhin ako sa tamang landas. Hanggang dito na lamang po, muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jervy.
Maraming salamat Jervy sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Sa buhay natin, normal lang na paminsan-minsan ay dadaan tayo sa pagsubok at maliligaw tayo ng landas. Pero may ibibigay sa atin ng Diyos na taong magliligtas sa atin para dalhin tayo sa tamang daan. Ang pag-ibig na hatid ng taong yon ang siyang magmumulat sa atin sa ating mga pagkakamali at magmumulat din na ang buhay ay masaya at puno ng pag-asa. Kaya sakali mang naliligaw kayo ng landas, palagi lang kayong magdarasal sa Panginoon at tumingin ng gabay sa Kanya. At gagawa siya ng paraan para gabayan ka sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tamang taong alam niyang makakatulong sa ating buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Ka-Istorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa